Kakapasok lang walang takas lahat sa palasyo, nagkagulo na matinding alas ng mga Duterte, nilabas na. Ayan, anong alas yun? Alas. Ayan, syempre itong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ating ilalagay sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok ka! Sa iba pang malalaking balita, lalo para hong bumilis ang pagbabayad po ng Administrasyong Marcos sa mga pagkakautan ng Pilipinas. Kasunod po yan ng labis na pag-utang na ginawa ko noong panahon po nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa naman ito nitong si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, yung naturang pahayag kasunod po ng inilabas na impormasyon ng Bureau of Treasury kamakailan kung saan ay nabayaran na ho ng national government ang hanggang sa 1.28 trillion pesos na national pagkakautang sa loob lamang po ng unang 6 na buwan ng 2024. Ayon kay Gadon, gumagawa na ng akmang-hakbang ang Marcos administration upang mapapabilis yung pong pagbabayad at tuluyang mapababa ang utang ng Pilipinas. Ang paliwanag ng So ang ibig sabihin dito, sa sinasabi dito, na yung mga Duterte talaga ang nagpalubog, kumbaga parang sila yung nagbaon sa utang, no? Sila yung nagbaon ng utang dito sa Pilipinas. Aba. dati hong abogado na ang halos 1.3 trillion pesos na naibayad ng kasalukuyang administrasyon ay 35% na mas mataas kumpara sa naibayad nito noong 2023 na hanggang sa 907 billion pesos lamang. Ito ay nagpapakita niya ng maayos na fiscal management. Ayon pa kay Gadon, sa loob ng 89 years kung saan nagsilbi ang 14 na presidente, umabot sa 6.6 trillion pesos ang naipong pagkakautang ng Pilipinas. Sa administrasyon lamang nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte raw, umabot sa 7.2 trillion pesos ang inutang ng Pilipinas sa loob lamang ng 6 na taon na kanyang panilbihan. Ayon pa rin kay Gadon, hindi makatwiran ang napakalaking inutang ng Pilipinas o ng nakarang administrasyon sa kabila po ng naranasan pang pandemya. Bilyon-bilyon anya ang sinasabing napunta sa mga maanumalyang pagbili o procurement itong mga kagamitan katulad po ng bakuna at iba pa noon pong pandemya, habang malalaking halaga rin yung naipasok daw sa mga flood control project na hindi naman daw epektibo at hindi po napakinabangan. Sa iba pa nating mga balita, dito muna tayo. Wala umanong na monitor ang mga bagitong kongresista na planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon nga ito ng mga mambabata sa naging pahayag kamakailan ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na posible raw ihain sa loob ng linggong kasalukuyan ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pagbibiro nga nila Union Congressman at House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, wala siyang nakikita sa kanyang crystal balls. Biro pa nito, kinakailangang linisin ng crystal balls kung saan ay lumalabas ang naturang impormasyon dahil kasalukuyan daw wala naman talagang ganito mga naririnig dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso o anumang mga impormasyon sa naturang mga tanggapan. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Assistant Majority Leader Paulo Ortega. Ako kasi dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero Anong balls yun? parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right. Parang wala naman po. We're sticking to the facts. Of course, we're sticking to the issues in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konti. Medyo madumi yung crystal ball, kailangan linisan ng konti. Hindi kasi 'di ba, yung tungkol diyan sa pagpapa-impeach sa Vice President, hindi naman talaga 'yan magiging issue kung siguro walang nagsasabi. Siguro merong diyan sa loob, may alingaw-ngaw na nakukuha sila, no, na nilalabas yung kuwari, may planong ganon na impeachment, 'di ba? Pinaplano ganito, pero siguro merong isa dyan or dalawa na hindi solid na, ganon, i-impeach si Sara Duterte. So, syempre, may ikukwento nila doon. Siguro may mga ganong senaryo. Diba kasi, kung magsasalita sila ng tungkol doon na, i-impeach si BP Sara, no? Gusto nilang i-impeach ng Kongreso. Kapag sila gumagawa ng usap, ang ibig sabihin nun, mapuputukan sila kapag gawa-usap lang yung ginagawa nila, pag kwentong barbero lang. No, hindi naman nila masasabi siguro 'yon kung wala talagang planong ganun. Pero kung wala talagang planong ganyan, di good. 'Di ba?
Bakit hindi nyo na lang siya hayaan na maglingkod bilang Vice President matapos niya yung kanyang termino? Pero syempre, nandiyan nga kapag meron kayong isang kinakampihan o yung kinakampihan yung yon ay gustong tumakbo bilang presidente sa 2028, gagawin ng lahat. Masunod siya lamang. Diba? Masunod lang ang gusto niya. Diba? Kaya hanggat nasa posisyon, gagawin lahat. No? Parang ganon. Gagawin ko lahat ng aking power para hindi ko makalaban tong si Sara Duterte. Kasi kapag kinalaban niya si Sara Duterte, alam niya naman ang mangyayari talaga sa kanya. 'Di ba? Ngayon siguro nag-aalala lang yung yung nagsabi diyan ng information na gano'n. O baka merong ganyan din, di natin alam, nagkwento na uy, si Sara Duterte, i-impeach. O ganyan. Parang pinaplano, ganyan. Siyempre, pag yung plano mo nabisto, hindi ka na magsasalita dyan. Kasi kapag sinabi nilang, pag sinulong nila yan, pag sinabi nila, hindi talaga, gusto namin siyang i-impeach. Di alam nila kalalabasan yan. Diba? Alam nyo kalalabasan at alam nyo yung magiging resulta sa inyo. Diba? Taong bayan yung makakalaban nyo sa ganyan. Diba? Thank you. Bahagi naman yan ang pahayag ni Congressman Paulo Ortega para naman kay House Assistant Majority Leader at Congressman Raul Angelo Bungalon. Sa kasalukuyan ay wala din silang naririnig na ganitong balita dyan sa lower house. Karamihan, puro bata pa no? Hindi niya nakapagtataka kung may ilang individual o grupo na maghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi naman ng pahayag ni Assistant Majority Leader Congressman Raul Angelo Bungalon. Wala naman po kaming naririnig, but it would not be a surprise if somebody would file an impeachment case against the Vice President. So, hindi naman po katakataka at hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. But sa ngayon po, sinasabi ko, wala po akong naririnig dito sa Kongreso or saan man na bali-balita na mag-file ng impeachment case laban po kay Vice Presidente. So, sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Bahagi naman Eto naman si Bungalon, no? Maaari daw may mga ibang grupo na mag-file ng impeachment kay VP Sara. No? Parang, ano yun? Napag-usapan natin to kahapon Parang kakaiba yung sinasabi niya na maaaring may ibang grupo. Sinong mga grupo yun? 'Di ba? Sinong mga grupo? Yung mga grupo ng Makabayan Black ba? Yung mga grupo ng mga kinalaban nilang rebelde na ayaw magbago o makisalo sa gobyerno, makisama o di ba? Yung mga grupo ng drug pusher? Ayun ba yung mag-ipa-file ng impeachment sa kanya? Tapos sasabihin mo, hindi na kayo magtataka kung may mag-file ng impeachment. Yung mga taong bayan, nagtataka. Sino yung magpa-file ng impeachment? Kahit ako magtataka ako, sino yung magpa-file ng impeachment sa kanya? Meron ba? Diba? Sino? Diba para masabi mo yung salitang ganyan? Diba? Wala akong ibang maisip na pwedeng mag-file sa kanya kundi yung mga nabanggit ko lang. Yung mga kinokontra nila, yung mga ayaw nila. 'Di ba? Yung mga illegal na taong kinalaban nila, yun ang ayaw nila. Siguro yun ang mag-i-impeach sa kanya. Manyaning ng pahayag ni Congressman Bungalon, kaugnay pa rin ng naturang usapin dyan sa sinasabing impeachment issue. Ngunit sa ngayon ay wala pa naman daw nakahain dyan sa lower house. Samantala, umani naman ang samot-saring reaksyon ng mga mambabatas ang hirit na random drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno ng bansa. Batay sa panukala kasi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kailangan umano na magkaroon ng drug test kada 6 na buwan. Maging ang Pangulo ng bansa ay hindi rito exempted. Payag naman dito ang maraming kongresista, ngunit may ilang hindi lubos na kumbinsido. Para kay Representative Migs Nograles ng PBA Party List, wag lang sana itong gamitin bilang pang-asar. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Congressman Migs Nograles ng PBA Paano Party List. gamitin pang-asar yun? Alam ko na. Because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or mang-single out or use your position to do things na may personal
aspect po. Yan po ang naging pahayag ni Congress So yung sinasabi na yon, baka gamitin daw sa pang-aasar yung random drug test. Dahil nga 'di ba may mga isyong lumabas na ano, alam niyo na. Huwag na natin pag-usapan yun dito, labas na yun dito. Hindi naman siguro pang-asar yun. At dapat naman po talaga sigurong gawin yon. Yung mga simpleng mamamayan nga po nagpapa-drug test eh. 'Di ba? Siguro it's time na yung mga politiko naman po ang siyang magpa-drug test. Kung yung mga simpleng tao nagpapadrug test, kailangan kayo-kayo din po. Kasi naglilingkod kayo sa mga tao eh. Hindi pa pwedeng hindi patas. Mas maganda kung isa kang leader, mas patunayan mo sa lahat ng nasasakupan mo na malinis ka, na maayos ka, no? At fit ka maglingkod sa taong bayan. Ganun yan. Kasi patupad kayo ng patupad ng drug test, kailangan i-drug test si ganito. O magdadrive ka, kailangan mag-drug test ka. Kung mag-apply ka ng trabaho, kailangan mag-drug test ka. Eh di dapat ganun din kayo. Maglilingkod kayo sa bayan, kailangan mag-drug test din kayo. Di ba nung panahon ni FPRRD nga, uulitin ko, nung war on drugs niya, di ba may mga naglabasan? Di ba may mga politiko na sangkot sa ganun? Di ba? At napatunayan yung iba ron. O although yung iba hindi napatunayan, ganto ganyan. Di ba? Pero may mga ganoon. Nakakatakot yun, naglilingkod ka sa bayan tapos ganun ka. 'Di ba? Eh di lahat ng mga illegal nagpaso ka na. Kailangan linisin mo muna yung sarili mo bago mo linisin yung iba. 'Di ba? Paano mo sasabihin sa kanilang kailangan maging malinis ka sa yung bakuran kung yung sarili mong bakuran ay madumi? Kailangan patunayan mo sa mga tao na wala kang bahid na kahit ano para walang maibato sa iyo. Siguro hindi naman pang-aasar 'yon. 'Di ba? Bilang magiging leader, kailangan is patunayan mo sa taong bayan na maayos ka. Congressman Migs Nograles ng PBA Party List. Ayon naman kay Kabataan Party List Raul Manuel, gasgas na ang mga ganitong hirit at batid na ang intensyon. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung mga distractions nila kapag naiipit sila, lalo na't nandyan ang ICC para tumulong sa Pilipinas para mabigyan ng hustisya yung mga maraming naman. Yan naman ang bahagi ng naging pahayag. Si Manuel talaga no? Parang tumulong sa Pilipinas, parang malaking nagawa nung war on drugs, no? Sabi nila, maraming naging biktima ng war on drugs. Diyos ko naman, paano yung mga nabiktima ng drugs? Tanungin kita, Raul Manuel, no? Paano yung mga nabiktima ng drugs? Yung mga nalulung dyan. At lalong-lalo na yung mga nabiktima ng mga kriminal na lulung sa drugs. Paano yun? Yun ba hindi mo ipaglalaban? Siyempre, dapat ipaglaban. Yung mga na-rape, yung mga minasaker na pamilya. Dahil sa drugs yan. Diba? Yun ang sinira ng drugs. Pero yung kumukontra sa drugs at gustong pahintuin niyang bawal na gamot na yan, kinokontra nyo at ginagawa nyong masama. Yung mga nagpapakalat niyan, yun ba ang mga biktima? Hindi ba yung mga lulung dyan ang nang biktima? Yung mga nabiktima no ng yung mga nabiktima no ng hindi biktima? 'Di ba? Parang mas kumakampi pa kayo sa kriminal. 'Di ba? Mas gusto niyo pang paboran yung mali kaysa paboran nyo yung tama. Hindi dapat ganyan mali yung nyo Halatang kumakampi kayo sa baluktot. Hindi sa diretso. Gusto nyo ganyan kagulo? Gusto nyo kumalat yung ganyang bisyo? Maraming maapektuhan? Ano yung sinasabi nyo tumutulong sa atin yung ICC? Sa inyo nagiging credits yan dahil alam natin, nakakalaban nyo naman yung mga Duterte. Kahit anong balibaliktarin natin ng mundo, alam natin, nagalit kayo sa kanila. Alam natin na naaapektuhan kayo sa ginawa nila. Hindi sa pinagtatanggol ko sila, no? Kasi dito ko nakikita, wala akong maling nakikita sa kanila Di ba? Kahit yung mga sinasabi mong na biktima daw. Di ba? Kaya tumutulong ang ICC daw, no? Dito sa Pilipinas. Wala akong makitang mali nila. Ngayon, kung may makikita akong mali nila, kumbinsihin nyo ako pag may nakita akong mali. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo.
kakampihan ko kayo, babaliktad ako. Oo, totoo yan. Diba? Kasi wala akong nakikitang mali sa kanila eh. Diba? Wala akong nakikitang mali. Kaya patuloy ako nagsasabi ng ganito kasi gusto kong maging maayos to eh. Diba? Kahit nga ako, humihiling pa ako na yung presidente ng Pilipinas tsaka si vice president maging maayos ang takbo. Diba? Kaso nga lang, kayo yung mga nagpapagulo, kayo yung mga nagpapadumi, kayo yung mga masasamang espiritu talaga, di ba? Kayo yung mga sobra na. Over. Pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kaugnay pa rin yan sa isinusulong nga sa mababang kapulungan ng Kongreso na random drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Yo, si Mr. Kakasaba kayo? Ipinapasa batas ngayon ang mandatory random drug test para ho sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Yan. Sino may ang kakasa? Ang panukala inihain po ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Kung ito'y maging batas, sasalang sa hair follicle drug test Yan. para 6 na buwan ng Pangulo ng Pilipinas, mga appointees nito at lahat ng mga halal na Tama. Oh, kumbaga hindi lang sa Pangulo ng Pilipinas dapat yan. Lahat ng mga naglilingkod, lahat ng may pwesto sa gobyerno, kailangan talaga magkaroon sila ng drug test talaga. No, para mapatunayang maayos sila, yung naglilingkod sa bayan ay maayos at matino. Bilang din ng mga kawani ng pribado at pampublikong government and all controlled corporations, GOCCs, at maging lahat po ng kukuha ng driver's license. Inaatasan din ang mga kakandidato na voluntaryo magpa-drug test. Oh, tama. Sa loob po ng 9 araw bago po ang election day. Tama yan, pati yung mga kakandidato, kailangan talagang magkaroon ng drug test yan. Oh, kung fit talaga silang komandidato, hindi naman pwedeng may maglilingkod sa kanila sa mga lugar na hahawakan. Halimbawa, mayor, congressman, tapos may bisyo sila. Oh, di ba? Ang pangit naman ng ganun. Yung mga napapanood natin sa pelikula, si congressman, may mga hawak na ganun, mga sindikato na ganun. Hindi ba? Pangit yung ganun. Hindi magiging maayos yung isang lugar kung may mga ganyang klase. Kung magpositibo ang na-appoint o naihalal na opisyal ay masususpende at matatanggal sa trabaho sa Yan. gobyerno. Tama yan. Tama. Di ba? Lalo na yung mga appointees at mga ibang cabinet members ng administrasyon na to. Beke naman, magpa-drug test na yan. Ang tanong, kung kakasaba. Ang tanong, abang-abangan natin mga Lods, bantayan natin sino ang magdi-disagree dyan at sino ang magre-react dyan. Hindi, kung ako mas maganda, no, kasahanan nila. Para matapos na rin yung issue na yan. Hindi kasi matatapos yung issue na yan kapag hindi kinakasahan eh. 'Di ba? Patunayan talaga. Para matapos na yan. Kasi kapag napatunayan at lumabas na negative, lahat, 'di ba? Maayos mula administrasyon hanggang sa mga naglilingkod sa bayan. 'Di ba? Kung sino yung mga negative doon, di napatunayan nila o malinis kami. O kung meron mang pinagbibintangan na ganun, na gumagamit ng ganun, o pag nagpa-drug test siya, napatunayan na malinis siya, o di tapos ang usapan, hindi na humahaba yan, patay na yung issue. Yung issue na nagiging trending ngayon, di ba? Namamatay na yung issue na yan. Kaya dapat mas maganda, patunayan na lang. Kasi ang mangyayari dyan, hanggat tahimik, hanggat kinokontra, wala, magtutuloy-tuloy lang yung bato sa'yo eh. Diba? Ibig sabihin, bakit ka umiiwas? Bakit ka umiiwas? Ganun yun. Dapat wag nang iwasan. Sige, palagan yung hamon. Ako yun yung magiging advice ko eh. Sige, palagan mo na lang yung hamon para matapos na yan. Diba? Hindi naman para sa mga Duterte yan, hindi para sa mga ano, kundi para dun sa taong naglilingkod sa bayan na yun, na napaparatangan ng ganun. Meaning, pag may nag-disagree dyan, alam na des, bangag. Ay. Basahin natin mga Lods. Representative Paulo Duterte's random drug testing for government officials proposal is unconstitutional. Sabi nitong mga politikong kongresista na to. Davao Oriental Representative Chino Almario, puwersa ng bayaning atleta Margareta Ignacia Nograles at iba pa. Imagine niyo mga Lodi Kicks, itong, di ba mga party list lang naman itong mga hinayupak na to, di ba? Pero ang kakapal ng mukha. Members of
House Young Guns, di ba? Yung mga Young Guns kuno na ang tataba, ang lalaki ng tiyan. Paano kayo naging Young Guns? Parang ang nangyayari kasi mas mas kinukonsinti nila yung ganyang bisyo. Dapat nga kung ikaw talaga isang politiko kang ganun. Oh, pabor kami diyan. Mas maganda 'yan. Dapat nga mas umaano sila doon mas nagiging okay sila doon Kasi kapag naging okay ka doon, mas pinapahalagahan mo yung seguridad ng taong bayan. Kasi alam nyo, sa bisyong yan, diyan nagsisimula yung mga kriminalidad na nangyayari sa bansa natin. Kung yung bisyong yan ay mababawasan, wag na nating sabihing maubos dahil dahil mahirap yan. Kung yung bisyong yan ay mababawasan, yung mga nagpapakalat niyan, magiging maayos ang takbo ng bansa natin. Magiging ligtas. Kasi yun ang unang dapat nating solusyonan, yung maging ligtas ang taong bayan. Ang sabi nila, the bill filed by Davao City Representative Paulo Duterte that mandates random drug testing to all government officials, including the President, should be studied carefully in light of a Supreme Court decision that mandatory drug tests for all candidates is unconstitutional. Pagkabugo, kasi unconstitutional. Alam mo, isa sa mga nagsasabi nito, yung hinayupak na Nograles din, itong babaeng to, itong maldito. Ayaw nila no? Bakit? May tinatago ba kayo dyan? Itong babaeng to, masyadong ambisyosa, di ba? Wala namang pakialam ang mga taga Davao sa kanya. Unconstitutional? Bugo ka, day? Day, basin nakalimot ka? Baka nakalimutan nyo, mga government officials kayo? Ha? Di ba? Ayaw sa droga? Di ba? Bawal ang droga? Oh, bakit bahag ang buntot nyo? Ha? Pagsasabihin nyo pang unconstitutional. Diyos ko! Itigil mo na yan. Sila yung gumagawa ng ipaghihinala sa kanila. Di ba? Sasabihin, oh, bakit ayaw nyo? Bakit may tinatago ba kayo? Bakit may iniiwasan ba kayo? Isang hamon lang yan. Di ba? Isang hamon lang na dapat yung gawin kasi public official po kayo. No? Kahit wala yan sa ano ba 'yun? Unconstitutional yan. 'Di ba? Mas maganda yan. Gusto mong magsilbi sa bayan 'Di ba? Kung ano-ano ang pinapatupad mo, kung ano-ano ang 'di ba? Tapos ganyan ka. May magsasalita o kontra tayo sa drugs. Bawal yan. Pero ikaw tumatanggi ka sa ganyan. Diba? Siyempre, bago ka magsalita nun, kailangan patunayan mo muna sa sarili mo, uulitin ko, na malinis ka. Hindi yung kinokontra mo, mali yung ganon. Diba? Kahit sino, kung malinis kang tao, papayag ka dyan. Kasi pag-iisipan ka kung tatanggi ka, kung kokontra ka Tama nga yan Diba? Magpa-drug test kayo. Diba? Lalo na yung mga opisyales, diba? Lalo yung mga higher... Tama, pati yung mga pulis, lahat. 'Di ba? Kahit mga political vlogger. O sabi nga ni Coach Oli, yung mga political vlogger. O, magpa-drug test na din kayo lahat. O, sumasang-ayon kami diyan. Dahil hindi kami natatakot, wala kaming tinatago. 'Di ba? Sang-ayon kami diyan, mas maganda nga yun. Kita mo, may mga political vlogger na salita ng salita about sa bayan, ganito, tapos ganun pala siya. Diba? Ang hirap naman ng ganun. Ang linis-linis mong pakinggan, tapos ganun ka pala. Mas maganda nga yung sinabi ni Coach Oli, kahit mga political vlogger, kasama na rin dyan. Diba lahat? Walang makakaligtas dyan. Para patas ang laban. Walang kinikilingan. Positions, mga cabinet member, Diyos ko, yung mga ibang cabinet member pa naman ngayon, ngumingiwi lahat. Parang may chewing gum na Oo, ang dami ko nakikita ngayon. Mga ngumingiwi. Hindi ko alam kung AI yun o ano. Umuya! Diyos ko! Nograles, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya sa gobyerno ngayon? Halos lahat ngumingiwi. Halos lahat may nginunguya. Diba? Kala mo makakambing. Talagang ngayon ka lang makakita ng mga ganitong kongresista na putak ng putak. Diba? May patilibays-tilibays pa sila. Ha?
Mag-focus kayo na pababain ang presyo ng mga bilihin. Yes. Mag-focus kayo sa mga pangunahing Ah, suliranin ng yun. bansa natin. Tama nga. Dami yung drama. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin yung video na yon na nagsasalita si Mr. Real Talker. Lakas talaga mambasag ni Mr. Real Talker. No? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.